Same time, November pa lang naman, di ba? Pero bakit nagpupulahan po tayo? Siguro maraming may mga birthday ngayon, na birthday month. Ayan. So magandang umaga po muli. Happy Sunday sa bawat isa at talagang nakaka-amaze ang Panginoon na dahil sa hindi maintindihan na panahon, minsan uulan, minsan na araw, at mga pagod ang katawan, mga daming challenges, ang daming nagkakasakit, pero sa grasya ng Panginoon ay dinala pa rin niya tayo sa mga oras na ito. So minsan pa mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ayan. Hallelujah. So hindi na po natin patatagalin dahil maraming nakapula. Tawagin na po natin ang unang, dahil nga ang dami pong may birthday ng October, no? Tawagin na po natin yung ating kapatid na, ayan, nakapula ngayon. Ang ating birthday celebrant kahapon ba? Kahapon. Ayan, tawagin po natin si Brother J.E. Flores para magbigay ng pasasalamat. Yan po, magandang umaga po sa bawat isa. Yan po, nagpapasalamat po sa Panginoon ng una sa panibagong buhay na ibinigay niya muli sa akin po at ngayon po ay ako ay 20 na po. And new stage na naman na binigay sa akin ng Panginoon and isang bagay na pinagpapasalamat ko po na all those years na kasama ko po ang aking mama, talagang nakaka-amaze ang pagkilos ng Panginoon sa aking buhay na talagang nandun yung hindi pagtigil ng mga leaders, kahit ng mga kasama namin sa subdivision ng pagpapaalala sa akin na maging, ayun nga, maging mabuting anak, katulad na na-share ko po kagabi. Bagamat ako po ay matigas ang ulo noon at talagang makulit, pero isang malaking pasasalamat sa Lord na hindi niya tayo pinababayaan. And nandun talaga lagi yung kanyang pagsama sa atin. And ayun, thankful po sa Panginoon sa lahat-lahat ng biyaya. Yun lang po. Amen, amen. Ang Lord talagang marami pang paggagamitan, pahahabain ng ating buhay. And talagang nakaka-bless naman po talaga sa ating kapatid kay J.E. na nagagamit, especially sa worship, nakakapagturo sa iba't ibang instrument. And yan, praying na mas mahaba pa yung buhay mo, no? Kay J.E. Nakalimutan ko po palang i-acknowledge ang atin pong mga first-timer, si Sister Ana Fe Espinosa. Pwede pong kumaway. Ayan. Ayan po. At si Sister Elizabeth Babilona. Ayan po. Ayan. Sila po ay invited ng ating kapatid, si Balae, Sister Rowie Aranzanso. Ayan. Welcome po. Kung si J.E. po ay kahapon, ako po ay bukas magbe-birthday. Kung si J.E. po ay 20, ako ay times 2. Bala na kayong sumagot doon. Pero praise God, dahil po patuloy niya po tayong ginagabayan, patuloy pong binibigyan ng panibagong buhay. At alam naman po natin kapag nadagdagan ng Panginoon na ating buhay, panibagong pagkakataon. Para lalo nating malaman kung ano talaga yung purpose po natin kung bakit pa tayo hinahayaan ng Diyos na dito sa mundo. So ako po talaga ay nagpapasalamat, kagaya nga nung na-share ko sa aming mga Bible study na ang sarap na mag-celebrate ka ng birthday mo ng paulit-ulit na alam mo kung saan ka dinadala ng Panginoon. Yun lang po. Salamat po. The more na tayo ay, ano ba yun, tumatanda o nadadagdagan ng edad, the more na mas lumilinaw yung ating purpose, lalong-lalo na nung nakakilala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po ba dito na alam na kung ano yung purpose nila, kung bakit sila tinawag ng Panginoon? Amen. Amen daw. Ayan. Ayan. So, 40 ka na? Ni-reveal. Ayan. Sumunod po. Ating magpapasalamat. Matagal-tagal po natin itong hindi nakita ang another seaman ng ating Elder family. Tawagin po natin si Brother Pipo Nako. Ayan. Amen. Mapagpalang umaga po sa mga kapatid at ako po yung muling nagpapasalamat dahil nakapasyal po ulit dito sa Tansa. Galing po akong Mindoro na share ko nga po nung last time na bago po kami umuwi doon para makasama ko po yung aking baby namin ni Sister Nessie. At ako po nagpapasalamat sa Lord kasi nabuhat ko na po yung aking anak
Nasabi ko nga, pinanganak po siya, nasa barko ako. Nagli-labor si Sister Nessie, talagang wala akong magawa kundi manalangin. Pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi siya pinabayaan hanggang sa kasama ko po yung aking maliit. At nakakatuwa po talaga. Sabi ko nga, medyo napupuyat. Totoo po yun na hindi po talaga biro. Pero alam niyo po, yung struggle na may saya. Dahil, alam niyo po, pag nagigising ako ng madaling araw, papalitan mo ng diaper, papatidehin yung baby, parang minsan maluluha ka na lang kasi sabi mo, ito yung pinanalangin mo noon na nangyayari na ngayon. Yung mga bagay na parang pinagpipray ko na simula nung nagkaroon ako ng wife hanggang sa nagkaroon ng anak, yung struggle nandoon pero yung blessing mas matimbang. At Lord willing po, kung makapasyal po kayo, October 27 po is ipapadedicate namin si Baby Yumi. Sa Sunday na po yon. Sana po makapunta kayo. Kung hindi man po, kahit yung joke lang. At ayun po, hanggang sa nakabalik po ako dito dahil nagkasikaso rin po ako ng mga ilang papeles. At para po sa pag-aayos ng aking requirements, yun nga, na-share din po ni Brother Lowy po na talagang uso yung trangkaso ngayon, sakit. Nagkasakit din po ako. Papasalamat ako sa Lord dahil andun din po yung kagalingan hanggang sa pag-iingat po sa mga biyahe, pagpo-provide ng aking mga pangangailangan naming mag-ina. At yun po, sa Diyos po yung papurit pasasalamat. Amen. Natatandaan ko kung gaano kasaya, kung gaano kasarap yung unang baby na bubuhatin mo talaga. Actually, kanina sharing namin sa Dawn Prayer, yun nga, doon na-remind kami na yung aming 3 anak pala ay sobrang lalaki na. Kasi yung experience ni Pipo before, kahit anong puyat, kahit gaano kabigat, masaya pa rin sa pakiramdam. Pero iba siya nung lumabas na yung kambal. Kasi noong time na gigising na madaling araw kasi iiyak, patutulugin mo yung isa, okay na. Pagkababa mo kung sino man yun, biglang iiyak naman yung isang kambal. So parang minsan, matulog ka na. Yun lang. Share ko lang. kaya yung feeling po talaga na mabiyayaan at mabuhat mo yung, lalong-lalo na kay Pipo sa napakalayo niya, tapos ngayon niya lang po nakasama. Ayan. So ako din po ay lubos na nagpapasalamat na talagang fully healed na ako sa grasya ng Panginoon. Kasi para talagang ang tinatarget yata ngayon, mas prone ang mga kalalakihan sa talaga, ng resistensya. I don't know, sobrang sisipag lang siguro natin, no? Joke lang po. Ayan. So, salamat sa Panginoon na naka-recover na at patuloy na nagagamit ng Lord at also yung aming family na hindi nagkakasakit, guidance sa lahat ng mga ginagawa niya sa aming buhay. And ayun. So sige po, tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Gusto ko lamang po i-share actually yung topic din po about kanina sa Dawn Prayer, sa Lucas chapter 5. Na kung minsan, nung unang-unang pasok ko po, nakakilala sa Panginoon, medyo hesitant. Medyo parang, na-share ko na before, medyo malicious yung ating pagbibigay. Medyo may konting, para saan ba talaga yan? Kanino ba talaga napupunta yan? And aminin man natin o hindi, minsan pumapasok yan sa isip, lalong-lala na nung tayo ay nagsisimula pa lang. Pero later on, maraming nakikita mo kung saan pala ginagamit yung ating pagbibigay. Gaya nga dito sa Lucas chapter 5, verse 5. Lucas chapter 5, verse 5. Sabi dito sumagot si Simon. Ang sabi niya rito, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. So kung may iisipin nyo, sa atin, nandun yung duda ni Simon, so tayo parang minsan nagdududa rin. Pero dahil nga sa nakikita mo yung mga gawain, yung pag-church plant, yung mga worker natin na ipinapadala kung saan. Actually, kauuwi lang from Isabela,
Di ba kita nyo yung kung papaano talaga ine-extend yung ating gawain sa iba't ibang bagay. Kaya doon po nakikita natin na ginagamit kung saan napupunta or saan nagagamit yung ating mga ipinagkakaloob. It's all because for the expansion of kingdom of Christ. Pero dahil nga doon sa ating pagtitiwala, ang sabi nga dito, ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang lambat. So parang iyon, ibibigay ko yung para sa Panginoon, para sa paglago ng ating simbahan. And di ba, alam naman po natin ang nangyari after nung inihagis ang lambat. Ano ang nangyari? Maraming nahuli. And yung mga nahuli na yun, usually ito yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao na gusto nating makalapit sa Panginoon. And then, at sino pa rin po yung patuloy na napararangalan, hindi po ba ang Panginoon? Kaya po yung mga pagkakaloob po natin, hindi po yan nasasayang, nagagamit po yan, again, to glorify the Lord, to extend His kingdom. And ina-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay magbigay, tumayo at magbigay para po sa Panginoon. And it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Hallelujah. Extend po natin ating mga kamay sa ating mga pinagkaloob. Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na minsan pa kami ay makarating sa iyong simbahan. Maibigay namin, Lord, yung mga bagay na dapat naming ibigay. Especially, Lord, ang aming mga ikapu. Alam namin, Panginoon, alam na namin, Lord, ang purpose ng pagbibigay. Hindi po ito mawawala ng saysay, Lord. Alam namin na ito ay ginagamit mo to extend your kingdom, Panginoon. And salamat, Lord, sa mga pagpapala na binibigay mo sa amin. Kung hindi dahil sa iyo, Lord, hindi kami makakapagbigay. Salamat sa grasya, salamat, Lord, sa lakas na kami po ay nakakapagtrabaho, sa aming mga negosyo, Lord, na patuloy mo na ginagamit. Patuloy kami, Lord, na magpupuri sa iyo sa ganitong paraan at sa iba't ibang paraan pa, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. And even, Lord, sa mga nasa online. And we pray, Panginoon, na kayo po ang manguna at maihayag sa mga oras na to, Lord.